Magandang araw, ako po si Christian Esguerra at narito ang ating 5 takeaways mula po sa Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siguro po, simulan po muna natin sa isang napakataimtim na panalangin. Panginoon, pagkalooban niyo po sana kami ng napakahabang pasensya para po matiis ito pong kalidad ng pagtatanong ng ilang mga senator judges na wala na pong pagpapanggap, wala pong pakundangan sa pagpapakita ng kanilang political bias sa kanilang pag-aabogado dito po kay Vice President Sara Duterte. Okay, takeaway number 1. Mukhang ito pong sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Hood Padilla hindi po sinunod yung kanilang mga sariling dasal. Diba? Ito pong mga nakaraang impeachment trials, ang nanguna po sa panalangin ay ito pong sina Amy Marcos at Robin Hood Padilla at narito po yung kanilang hiling sa Panginoon. Batid po namin, Panginoong Allah, na kayo lamang po ang nag-iisang hukom at ang pagiging hukom ay napakabigat na nakalagay po sa aming balikat. Alisin mo sa aming mga puso ang anumang pansariling damdamin o pag-aalinlangan upang magampanan namin ang aming katungkulan ng may ganap na pagiging patas, walang kinikilingan at ayon sa katotohanan at batas. Simulan po natin dito sa ating idol na si Senator Robin Hood Padilla na talagang kitang-kita po yung bias, no? Talagang wala na po siyang pagpapanggap. Nakadalawang round po siya ng pagtatanong dito po sa testigo ng prosecution. Ito pong si Attorney Roderick Wamil. Dun po sa unang round, ito po yung mga kanyang ipinunto. Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. So basically, pinapalabas po ni Senator Robin Hood Padilla na out of touch itong dating state auditor ng COA na naka-assign po dito sa ICFAO. Ang layo po actually ng pinagsimulan nitong si Senator Robin Hood Padilla. Saan po kayo pinanganak? Saan po kayo nakatira ngayon? Saan po kayo nag-aral? Yun pala, ito na yung pinupunto niya. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Naku, tama-tama. Ang parang pinapalabas po ni Senator Robin Hood Padilla ay wala po masyadong alam itong si Wamil dito po sa issue ng confidential fund tsaka sa paghahawak nito mga confidential information, which is actually not the point of this audit, no? Dahil siya po ay nagsagawa ng audit dito po sa dambuhalang confidential fund na naipagkaloob po dito sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte at ngayon nga po ay kaduda-duda yung pagkakagastos, kaduda-duda po yung pagkakaliquidate. Basically, yung hindi po magawa ng defense lawyer si Vice President Sara Duterte ay sinubukan pong gawin ito sa Senator Robin Hood Padilla. Sinubukan po niyan tibagin itong credibility nitong witness and mukhang hindi po siya nagsaksi dito. Tapos pangalawa, pinaparot po niya yung dati na pong naratibo o sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Ginigit niya na, Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Pakisagot na lang po kung conclusion pa po yun. Final? okay, pero dapat siguro maliwanagan ito si Senator Robin Hood Padilla doon po sa stages, di ba? Dahil ipinaliwanag naman po ng witness kung ano po yung audit observation memorandum, tapos kung ano po yung notice of suspension at kung ano po yung notice of disallowance. Ang problema dito kay Senator Robin Hood Padilla ay talagang mukhang siya mismo nagbubulag-bulagan. Baka naman talagang bulag siya dito po sa proseso at kung gaano po kahalaga ito pong proseso ng audit para po mapanagot yung mga dapat mapanagot pagdating po rito sa pangangalaga ng pera nating lahat. Baka po nabubulag siya dahil po sa kanyang sobrang admiration at loyalty dito sa Vice President. Alam po natin na action star dati itong si Senator Robin Hood Padilla at machong-macho. Kapansin-pansin po dito sa kanyang pagtatanong dito po sa witness. Para bang itong si Senator Robin Hood Padilla gusto ng manapak. Para bang pikon na pikon siya, para bang gusto niyang lamunin itong witness. Bakit kaya? Yan ba yung tamang asta ng isang senador
na dapat ay kagalang-galang. Kung dun po sa unang bahagi ng pagtatanong nito Senator Robin Hood Padilla ay para bang gusto niya na sabunutan yung sarili nyo, tapos gusto niya nang itaob yung mesa dahil sa kawalan ng lohika, dito po sa round 2, talagang in-outdo pa niya yung kanyang sarili. Talagang hindi po natin mahanap yung lohika dun sa kanyang pagtatanong. Pakinggan niyo po ito. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Alam nyo, natetempa ko na hindi na po sagutin o ipaliwanag sa inyo kung gaano ka-outrageous itong kanyang line of questioning. Pero baka dahil sa dami niyang mga fans niya, number 1 senator po yun sa survey, hindi po ba? Baka meron pong maniwala. Ang gusto bang sabihin ni Senator Robin Hood Padilla, maraming salamat doon sa winaldas ginastos na confidential funds itong Vice President sa DepEd. Tsaka doon po sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, hindi po natuloy itong pag-atake ng NPA. Nakakahiya naman po sa Armed Forces of the Philippines. Nakakahiya naman po sa Philippine National Police. Nakakahiya naman po sa ating mga local governments kung gagamitin po niya bilang pangdepensa dito po sa confidential funds ng Vice President, ito pong hindi nangyaring pag-atake ng NPA. O baka naman talagang nagdesisyon yung NPA na hindi umatake dito po sa mga anibersaryo na ito. Again, nakakatawang nakakainis na meron po tayong katulad ni Robin Hood Padilla dyan po sa Senado. Alam nyo kung pwede lang, baka sana gamitin na lang itong confidential funds para matulungan po tayong matuntun ito pong lohika o talino dito po sa pagtatanong na isang Robin Hood Padilla. Kasi talagang walang-wala po tayong mahanap Tulungan nyo po ako, baka sakali mahanap ninyo. Okay, takeaway number 2. Alam nyo, part of me medyo naawa dito kay attorney Roderick Wamil. Bakit kanyo? Kung nahirapan siya, o relatively hindi siya nahirapan doon sa cross-examination officially ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, yung grilling, alam nyo kung kanino nang galing? Doon po sa mga senator judges na wala na pong pagpapanggap. Talaga nag-abogado po sila at patuloy nag-aabogado dito kay Vice President Sara Duterte. Puntahan po natin itong pagtatanong ni Senator Amy Marcos. Kung si Senator Robin Hood Padilla para bang mananapak o gustong manuntok doon sa kanyang pagtatanong dito kay Attorney Wamil, ito naman po si Senator Amy Marcos parang gusto siyang lamunin, gusto siyang kainin, gusto siyang lunukin. Ang problema rito, hindi ka naman makapag-object doon sa pagtatanong ng isang senator judge kahit kitang-kita mo bias na bias. Kanina, ang gusto lang basically puntuhin itong si Senator Amy Marcos ay Ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? ang problema ni Amy Marcos, maalam po, competent po itong witness sa kanyang tinatanong at sumasagot po ng maayos. Hindi po nakikipag-away sa kanya, sa totoo lang. Pinapaliwanag po yung dapat paliwanag. That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated.
Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Ang ginagawa ni Amy Marcos, iniipit sa mga pagtatanong, di ba, yes or no, gusto niya mawala yung konteksto dahil gusto niya ipagtanggol itong Vice President. Pero tumbukin po natin, sino ba yung pinaka-accountable officer ng isang ahensya ng gobyerno? In this case, Office of the Vice President. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Magkano yung confidential funds na dapat ipiniliwanag niya na maayos? Nasa 500 million pesos. Office of the Vice President yun. Sino po ba yung head of agency referring to the Department of Education noong panahon na yon? Wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Magkano po yung confidential funds na dapat ipiniliwanag niya na maayos? 112.5 million pesos. Sa kabuuan, 612.5 million pesos. Ang ginagawa ni Amy Marcos, nililihis. Ang gusto niya, kung meron sisihin yung mga nasa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Doon sa It's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Ah, hindi pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Ang problema niya, maliwanag doon po sa Joint Circular 2015-01 kung sino po yung accountable officer. At ito po yung pinapaliwanag ni Attorney Wamil na ayaw tanggapin nitong si Senator Amy Marcos dahil nga fix na po yung kanyang punto, fix na po yung kanyang pagtatanggol dito sa Vice Presidente. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. And of course, speaking of accountable officer, sino ba yung nagsa-certify? Sino ba yung naglalagda? Kunwari pa nagre-request ng cash advance yung isang ahensya. In this case, Department of Education at Office of the Vice President. Hindi po ba yung head of agency? Si Vice President Sara Duterte? Eh bakit ngayon gusto na Amy Marcos na palusutin siya? Hindi po ba? Takeaway number 3. Puntahan naman po natin itong isa pa pong senator judge na umaakto bilang abogado dito po kay Vice President Sara Duterte. Relatively medyo kalmado po itong si Alan Peter the Beard Cayetano kanina. Pero napaka-standout po nung kanyang hirit kanina eh. Ito po yan. To all of us who are neutral, that's the big question. All of us who are neutral. Wow! 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 To all of you who are neutral, Us who are neutral. saan planeta kaya nanggaling itong si Senator Alan Peter Cayetano para masabi niya na siya ay neutral? Diyos ko po. I rest my case. The thing speaks for itself. Okay? To all of us who are neutral. Takeaway number 4. Puntahan po natin itong ipinunto ni Senator Judge Kiko Pangilinan. Tandaan niyo po, no? Yung isa pong pinag-uusapan dito, yung paggasta ng Office of the Vice President sa halagang 125 million in 11 days. We're talking here of December 21 to December 31, 2022. Lumabas po dun sa kanyang pagtatanong, Sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala po sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. acknowledgement receipts. Doon po lumalabas yung mga pangalan, nakaduda-duda, mukhang fictitious, etc. etc. Imagine niyo, no? Inubos na nga in 11 days yung ganong kalaking halaga, tapos paniniwalaan lang natin na napunta sa tama yung ganong kalaking halaga dahil merong isinumite na acknowledgement receipts. Na hindi mo alam kung isang tao o ilang tao lang yung pumirma o dinoktor o inimbento yung mga pangalan. 125 million po yung pinag-uusapan natin dito. Ay kasama po rin sa halagang iyon yung 16 million pesos
na inubos daw dito sa pag-upa ng mga safe houses. So papalo na halos 1.5 million pesos ang renta dito sa Di Omanay safe houses na to. Kung susundin po natin yung 11-day time frame na yon. Kayo, hindi po kayo napapaisip nung klaseng safe house yun kung totoo mang merong ganong inupahan. Tapos yung mga acknowledgement receipts na yun, mga papel lang, di ba? Pirma, katunayan natanggap ko tong halaga na to. Basta-basta na lang ba tayo maniniwala sa ganito? Puntahan naman natin yung sinasabi na medisina and various goods pinagkaloob daw doon sa recipient kapalit ng impormasyon na ibinigay. Ito wag natin kakalimutan. Wala naman pong debate na kailangan protektahan yung identity ng informant, for example. Pero yung bumili ka ng gamot, secret ba na bumili ka sa ganitong butika tapos yung resibo dapat meron ka? Para pag pinagdikit-dikit mo, oo nga, bumili ng ganitong halaga ng gamot, ganitong halaga ng goods or various goods para dito sa ganitong operasyon, para sa ganitong confidential activity. Hindi po dapat confidential yon. Ang confidential yung identity ng mismong informant o yung mga bagay na makapagtutukoy dun sa kanyang identity. In the first place, hindi po ba, questionable pa rin mismo kung dapat bang covered iyon yung paggastos sa medisina, for instance, and various goods nitong confidential fund. Hindi po ba? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? I wouldn't know po. Takeaway number 5. Kanina po mahaba-haba po yung discussion pagdating po rin sa stipulation, pagdating po rin sa mga acknowledgement receipts, numbering more than 800. Imagine niyo, more than 800 acknowledgement receipts at na hindi po gusto ng defense na basta-basta na mag-stipulate. Kaya nandito po yung hamon ni Attorney Lorna Kapunan na bahagi po ng prosecution team. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Okay. Part of may naisip ganito, no? Of course, these defense lawyers also need to do their job, no? Meron po silang trabahong kailangan gawin para protektahan yung kanilang kliyente. Pero hindi kaya gusto nilang pahabain yung proseso, hindi kaya sinasadya ito para mainis yung tao, mainis yung mga nag-obserba dito sa proceedings at mawala ng gana. Naisip ko lang, no? Kasi pwede namang simplihan ito At sabi nga nitong si Attorney Kapunan, What is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pre-trial. imagine mo, isa-isahin mo yung bawat acknowledgement receipt, more than 800. Baka pumuti na po yung buhok natin lahat, hindi pa po tapos ito. Yun nga, mawawala ng gana yung mga tao. Isa po pong punto, no, kanina, may ilang po mga senator judges na nagpunto. Tama ba o pwede bang gamitin yung alias doon sa acknowledgement receipts para protektahan siguro or apparently yung identity ng informant? Okay, sabi nitong witness, silent daw doon itong Joint Circular 2015-01. At ito po yung panukala ng isang senator judge. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC kasi parang bitin. Na siguro mas dagdagan, mas palawigin, improve itong joint circular na ito para maging bahagi ng responsibilidad ng COA yung pagdo-double check kung tama ba itong mga pangalan na binibigay at kung sino ba ito, etc. etc. Alam sa akin, okay po yun no? Pero siguro apilan na rin po natin sa ating mga mambabatas. Kung masyado po tayong maraming expectation at gustong gawin ng COA, let's walk the talk. Bigyan po sila ng sapat na pondo o higit pa tuwing budget season para makapag-hire ng mas maraming personnel, mas maraming espesyalista, mas maraming mga eksperto para magawa itong mga trabaho na ito. Kasi hindi pwedeng ang dami natin expectation tapos pagdating sa ganitong punto ang nasisisi yung COA. Alam niyo, nakakaawa yung dalawang witnesses kanina ng COA no? Ito pong sina Attorney Roderick Wamil at saka Silene May Del Campo.
Ginawa lang nila yung trabaho nila na mag-audit. In this case, ito nga confidential funds ng Vice President. Tapos sila pa ngayon nakasalang, sila pa ngayon ginigrill. Of course, itong si Miss Del Campo, hindi pa naman siya technically nagigrill, no? Pero asahan po natin na igigrill din siya nitong mga defense senator judges. So, ang sa akin lang, kung talagang gusto po nating maging maayos itong sistema ng audit natin dito sa ating bansa, idagdagan po natin ng pondo, resources, alagaan po natin itong COA para talagang magawa po nila yung kanilang mandato. And of course, more importantly, alam nyo, nakakadismaya po itong mga senator judges natin, no? Pangalanan natin, itong mga katulad nila Amy Marcos, itong si Robin Hood Padilla, na talagang todo po yung pagtatanggol dito sa Vice Presidente, no? Nasaan kaya yung loyalty nila? Kasi napakadaming red flags, no? Kumbaga, bulag ka na lang, tanga ka na lang, kung hindi ka pa magdududa, teka, saan ba din nila ng Vice Presidente yung pondo na ito? Diba? Yun palang napakaliwanag na eh. Pero of course, meron silang mga dahilan, meron silang loyalties, which brings me to my point. Sino po ba talaga yung pinaglilingkuran ng mga leader na katulad nito? Yung taong bayan ba? Kinagbigay sa kanila ng mandato? Itong Vice Presidente na gustong-gusto talaga nilang suportahan. Imagine ninyo, o itong Sara Duterte naging presidente. Kung ditong Vice President pa lang ganyan na po yung nakita natin kaduda-duda at mukha pong matinding pag-uwaldas ang pera natin. Paano pa po kung kontrolado niya yung buong gobyerno, yung ehekutibo, in particular, bilang Pangulo? Isipan niyo mabuti yan. Again, ako po si Christian Esguerra and this have been my 5 takeaways mula po dito sa Day 13 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.